Hi guys, pasensya na dahil maikli lang ang episode na ito. Ginawa ko na ang lahat ngunit masyado talagang kaunti ang mangga sa episode 4 at ito na ang pinakamatagal na kayang abutin ng episode na ito. Sa nakaraan ay matapos tayo kung saan pumasok na nga ang ating bida at ang kanyang mga kasamahan sa dungeon. At sa kanilang pagpasok ay nasabi ni Jihyun na alam niyang nakakapaso ang init ng araw kaya naglagay siya ng maraming sunscreen sa kanyang katawan. Sinabi din ng mayabang na si Hyang Nim na madaliin nga raw nila ang pagtapos sa dungeon para magkaroon sila ng oras na uminom ng alak. Agad ding sinabi ni Taejon na dahil nasa loob na ang lahat ay magpapatuloy na sila. Sinabi naman ni Hyang Nim sa kanyang kaibigan na mag-inom nga raw sila pag natapos nila ang malinis ang dungeon na agad din itong sinang-ayunan. Naitanong naman niya sa mga ito kung papaano nila nagagawang maging mahinahon ng ganoon ngunit natigilan siya ng kanyang maalala ang nakaraan kung saan nagrereklamo si Dabin dahil inakala niya na magiging madali lang ang kanilang gagawing raid sa dungeon dahil maliit lang ang entrance nito ngunit mas higit pa pala itong mahirap kaysa sa kanyang inakala. Makikita din ng maraming mga halimaw na kanyang napaslang. Nasabi din ng ating matandang bida na iyon ang dahilan kaya kailangan na mag-exercise bago pumasok sa loob ng dungeon at makikita na gawa nitong matalo ang boss sa adpa niya na dapat palaging makinig si Dabin sa kanyang mga instruction. Naisip din niya na noon ay kanilang sinusuri ang antas ng piitan base sa laki ng entrance gayunpaman sa katunayan ay hindi ito ang dapat na basihan sa antas ng isang piitan. Napansin naman ni Pilseong na mukhang hindi nakakaramdam ng kahit kaunting takot ang kanyang mga kasamahan, lumapit din si Pilseong kay Taejon na kanilang pinuno sa kanilang gagawing raid at nagtanong kung gaano nga ba raw ka-challenging ang dungeon na kanilang pinasukan, napatanong naman si Taejon kung ito palang ang unang beses na papasok ang ating bida sa isang dungeon. Dagdag pa niya na ang D-rank dungeon ay angkop sa lahat ng mga D-rank hunter para pasukin ito. Sinabi ni Taejon na wag nga raw matatakot ang ating bida dahil naroon siya na isang C-rank hunter para panghawakan ang mga bagay-bagay. Nasabi naman ni Pilseong na mukha nga raw itong kumpiyansa sa kanyang mga plano ngunit ano ang maaring mangyari kung sakaling ang kanilang inaakalang D-rank dungeon ay biglang tumaas ang antas nito kaysa sa kanilang inaasahan. Wala namang naisagot si Taejon sa naging tanong ng ating bida ngunit biglang sumingit sa kanilang usapan si Hyang Nim at sinabi na kung natatakot nga raw siya ay dapat na itong bumalik sa gate at wag ng araw itong masyadong maging madaldal. Nagsalita naman ang isa niyang kasamahan at ayon dito na wag nga raw masyadong takutin ni Hyang Nim ang ating bida. Sa pagpapatuloy ay sinabi ni Taejon kay Pilseong na wag nga raw itong mag-alala dahil hindi iyon mangyayari dahil ang association ay nag-imbestiga patungkol sa difficulty ng dungeon at ito ay isang D-rank dungeon lamang. Tinanong naman siya ng ating bida kung papaano siya nakakasigurado sa kanyang sinasabi. Bilang tugon ay sinabi ni Taejon na higit 5 taon na simula nang ipaalam ng association na ang dungeon ay isang D-rank lamang at walang naging ulat na ito ay nagbago ng difficulty kaya wag nga raw mag-alala ang ating bida. Nasabi naman ni Pilseong kung totoo ang sinasabi niya na agad din niyang sinang-ayunan, naiinis namang sinabi ni Hyang Nim kung paanong ang isang baguhan ay natatakot sa mga maaring mangyari. Naitanong din ni Pilseong kay Hyang Nim kung bakit palagi na lang mainit ang ulo nito simula pa nang sila ay magkakasama. Mas nagalit naman ito sa tinuran ng ating bida at agad siyang kwenilyuhan. Seryoso namang sinabi ng ating bida na mas mabuting wag itong maging maingay sa loob ng piitan. Malakas namang pinagtatawanan ni Hyang Nim si Pilseong dahil inaakala niya na natatakot ito kaya niya iyon sinabi gayunpaman sa kanilang likuran ay makikitang may isang nilalang ang nagmamasid sa kanila. Naitanong din ni Hyang Nim kung bakit nga daw palagi na lang natatakot ang ating bida. Minaliit din niya siya at sinabi na ganoon nga raw talaga kumilos ang isang baguhan. Maya-maya pa ay tinanong ni Pilseong si Hyang Nim kung gusto ba niya talaga na malaman ang dahilan kaya siya natatakot. Kasabay noon ay lumabas ang isang malaking ahas sa kanilang itaas at lubos na pinagpawisan si Hyang Nim at Taejon nang makita ito. Namuo naman ang takot sa mukha ng mayabang nagang boss habang nakatingin sa malaking ahas at hindi makapaniwala sa laki nito. Agad ding kumilos ang malaking ahas para atakihin siya at sa kabutihang palad ay agad na inatake ito ng ating bida at sa kanyang ginawang atake ay naputol ang ulo ng ahas. Nagulat naman si Hyang Nim sa ginawa ni Pilseong gayunpaman ay naguguluhan ito sa kung ano ang ginawa ng ating bida dahil hindi niya nakita ang ginawa nito sa sobrang bilis.
Pinagsabihan naman ni Pilseong si Hyang Nim na mas mabuting sundin nito ang kanyang advice kung gusto pa nitong mabuhay. Dagdag pa niya na sa katunayan ang isang maingay na tao tulad niya ang pangunahing target ng mga halimaw. Wala namang itong naging tugon ngunit sa loob-loob niya ay lubos siyang nagagalit sa pagpapahiya sa kanya ng ating bida. Lumapit naman si Jihyun sa patay na katawan ng ahas at tinanong ang kanilang leader na si Taejun kung sa tingin ba nito na isang D-rank na halimaw lang ba talaga ang ahas na ito. Dagdag pa niya na ito pa lang ang kauna-unahang pinakamalakas na halimaw na kanyang nakita. Wala namang naging tugon si Taejun ngunit naiisip niya na talagang napaka-weird nang nangyari. Dagdag pa na kadalasan isang baboy o aso at surot lamang ang mayroon sa isang D-rank dungeon ngunit ang ahas na kanilang nakaharap ay mukhang isang C-rank monster. Nasabi din niya sa kanyang sarili na mayroon siyang masamang kutob sa mga nangyayari. Sa isang bahagi ng dungeon ay may isang babae ang tinatanong ang kanyang kasamahan na lalaki kung ano ang kanilang gagawin. Ayon naman sa lalaki na wag nga raw siya masyadong mag-alala at kailangan lang nila mag-antay ng ilang sandali at siguradong magiging okay lang lahat. Saad naman ng babae na tanungin nila ang mga nakakatanda kung ano ang maari nilang gawin ngunit ayon sa lalaki na wag nga raw silang magtiwala sa mga matatanda. Dagdag pa niya kung hindi ba nito nakikita kung gaano ka mapanganib sa labas. Gayunpaman habang nag-uusap ang dalawa ay may isang ahas ang nasa labas ng kanilang pinagtitiguan at maya-maya pa ay nagulat ang dalawa nang biglang pumasok ang malaking ahas sa butas at nang kanilang makita kung gaano ito kalaki ay lubos silang natakot at napasigaw ng malakas. At sa hindi kalayuan ay makikitang nagpatuloy ang buong grupo ng ating bida sa paglalakad sa pamumuno ni Taejun at habang naglalakad ay naalala ni Taejun ang naging tanong ni Jihyun kung isang D-rank monster nga lang ba daw ang malaking ahas na kanilang nakaharap. Mayroon ding masamang hinala si Taejun sa halimaw dahil mukha ito isang C-rank monster, na itanong din niya sa kanyang sarili kung paano kaya nagawang makita ng ating bida ang halimaw na iyon. Napansin naman ni Pilseong ang paglingon nito sa kanya kaya tinanong niya ito kung may nais ba itong sabihin. Gayunpaman ay wala itong naging tugon at nagpatuloy sa paglalakad. Naisip naman ni Taejun kung talagang mas mataas sa D-rank ang dungeon ay dapat na imposible itong matalo ng walang kahirap-hirap ng baguhang iyon. Gayunpaman ay hindi mapakali si Taejun at napapaisip na papaanong kung higit sa D-rank ang dungeon. Nangangamba siya sa mga maaring mangyari sa kanila. Naisip ni Taejun na wala pang pangyayari ang naiulat na nagbago ang antas ng dungeon. Dagdag pa niya na hindi pa nangyari na nagkamali ang association sa pagsukat ng antas ng dungeon. Gayunpaman ay dito muna matatapos ang episode 4 at abangan natin ang mas higit na kapana-panabik na mangyayari sa ating bida at sa buong grupo nito. Kaya kung nais mong subaybayan ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat.